I really would want to have or really would want to take it a little lighter or easy, pero hindi po talaga natin maiwasan pag-usapan ang ating pong pamagat na peligrosong panahon. Sensyahan niyo na po yung boses ko, sa panahon na rin po ito eh. Peligrosong panahon. Peligroso sapagkat alam ko naman yung balitang nakakagulat, tumambad. Nais kong iparating ang aking taus-pusong pakikiramay sa pamilya, mga mahal sa buhay at naiwan ng dating kawani ng DPWH, si former Undersecretary Cathy Cabral. Nakikiramay po ako, taus-puso. No? At ang ating pamagat ay in relation to what's happening, lalong-lalo na dito sa DPWH. Marami po ang spekulasyon sa tunay na kadahilanan ng pagkawala o pagkasawi ng dating USEC DPWH USEC Cathy Cabral. But let's just hope na magkakaroon ng totoong linaw at totoong investigation ano yung circumstances surrounding her death, whether it's untimely demise, kung ano man, but respetuhin mo natin siguro muna yung katahimikan ng pamilya at umasa tayo na mayroon pang mas maraming higit. Yung mga totoong pulis na ang puso'y para sa bayan, yung pulis ng Pilipino, PNP, hindi yung pulis ng plunderer, hindi po yung pulis ng pulpul na politiko, kundi yung PNP, yung pulis ng Pilipino, na lumabas po sana yung totoong kadahilanan at tunay na investigation. Yung mga nagbubuhis ng buhay, ano ho, ito po yung mga critical na panahon, peligrosong panahon, pag po nating takpan itong mga masamang pag-uugali ng mga nabubuhay sa buwis. No? So magpapasko ho, kikiramay tayo sa pamilya ni dating Undersecretary Cathy Cabral ng DPWH. Peligrosong panahon. Alam mo ninyo, kahit sa Kongreso, peligroso. Tatandaan ninyo yung kaso ni Congressman Kiko Barzaga. Di ko po kilala. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa ho nami-meet ng personal si Kiko Barzaga. Subalit dahil sa kanyang mga pagbubunyag bilang insider ng taong bayan sa mababang kapulungan ng Kongreso, ano ang sinuli sa kanya? Ano yung sinukli? Siya po ay sinuspindi ng 6 na pong araw. 60-day suspension yung ipinataw po kay Congressman Kiko Barzaga. Dahil daw po kung ano-ano mga binibintang nila. Alam ho ninyo, mainam na may isang kakampi ang mamamayang Pilipino sa loob ng mababang kapulungan sa tulad ng katauhan ni Congressman Kiko Barzaga na nagbubunyag. Ganon din sa katauhan ni Congressman Sid Ungab at yung mga kongresista na bumoto against the imposition of a 60-day suspension against Congressman Kiko Barzaga, si Congressman Bungsong Tay, at marami pang iba. Pero peligroso po yung ating panahon. Kung nagagawa nila ito sa isang incumbent member of the Legislative Department of the lower house of Congress, kay Kiko Barzaga, ito pong nangyari kaya nasirang Undersecretary Cathy Cabral na tumambad po sa ating lahat kagabi bago po maghating gabi. Hindi po ito yung unang pagkakataon na may naganap na ganitong nakakalungkot at nakakasindak na kaganapan diyan po sa mga kawani o officials of DPWH. Ang pinakamataas po to date na nagkaganito ang sinapit ay si Undersecretary Cathy Cabral. But let me just refresh everybody's recollection. Pangatlo na po ito. Yung napapabalita, pangatlo na po ito. Meron po yung nangyaring ambush dyan po sa isang engineer din ng DPWH, dyan po sa Ilocos Norte. Yun po yung nauna. Yung ambush sa isang engineer ng Department of Public Works and Highways diyan po sa Ilocos Norte. Ikiramay din po tayo bagamat huli na sa mga naiwan ng engineer na yon.
Meron din pong nangyari sa Sorsogon. Yung Sorsogon naman ho, ganun din. Hindi ho, para sa akin, hindi malinaw yung cause of death. Nung civil engineer po ng DPWH Sorsogon, ito po yung chairman ng Bids and Awards Committee. So pangatlo na po itong nangyayari kay Yusek Cathy Cabral. Peligrosong panahon. Bakit po natin kinakailangan pag-usapan ito? Sapagkat napakarami pa pong nanganganib ang buhay. Yung mga lehitimong kritiko, yung legitimate dissenters of this corrupt and bankrupt Marcos Jr. administration, katulad ko po, hindi po tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Kanya dapat natin itong pag-usapan. Subalit pag-usapan ho muna natin yung mga kagaya niyan, opisyal at kawani ng DPWH o di kaya yung mga kawani na may kinalaman sa delivery ng mga mali-maletang pera. Hindi ba't nagpahayag si dating Congressman Zaldico? Yung statement po ni Zaldico, may ituturing po yung direct evidence. May tuturing po yung direct testimony. Ang problema lang talaga, meron pong abogado si dating Congressman Zaldico, and these are all good lawyers. Ang pinagdidiskursuhan lang ho natin dito so you can form your own independent and principled opinion on the matter. No? Yung pagbubunyag ni Zaldico, hindi po pwedeng bastang sabiing inadmissible or hearsay or violation of the rules of court, yung res inter alios acta rule or violation po ng Article 3 Section 14 ng ating saligang batas kung saan may karapatan po yung inaakusahan na makaharap niya ng face-to-face yung nag-aakusa sa kanya. Nariyan po yan. Andyan po yan sa saligang batas, nandyan din po yan sa supplementary law kagaya ng ating rules of court. Ano ho? Subalit, pagka ganito kalawak ang korupsyon, yung direct testimony, yung direct evidence na ibinunyag ni Zaldico, yung 100 billion pesos insertion na ipinag-utos mismo ni Bongbong Marcos. At ayon sa paglabas si Zaldico, yung 25 billion pesos na kanyang i-deliver kay Bongbong Marcos. Yung hatian nila ni dating Speaker Martin Romualdez. Isa lang ho, ito po yung mga halimbawa na paano niya ngayon ito pangangalagaan. Yung buhay po ng mga taong kagaya nito ay nanganganib. Peligrosong panahon, pero ang lugi po, kagaya ng mga nagbuwis ng buhay ng mga empleyado at opisyal ng DPWH. Kawawa ho yung pamilya, ang daming sinasabi na ito'y kumita, bilyong-bilyong piso, pero nakita ho ba ninyo yung video how the body was being retrieved? Mature talk naman po ito. Ano ho? So pasintabi sa mga nanananghali, alam kong gusto lang din ninyo na real talk ang usapan. Pero yung video po na nag-circulate, kung paano nare-retrieve o kinukuha o kinokolekta yung katawan ng Yusek ng DPWH, kalunos-lunos po, hindi ba? Kagaya nga po nung palagi ang sinasabi na hindi ho tugon sa buhay yung limpak-limpak ang iyong kayamanan. Limpak-limpak nga ang nakamal mong kayamanan, pero ito naman ang iyong sinapit. Ano? And I remember the favorite quote of my mother when she was still alive. We are not made rich by what is in our pockets, but by what is in our hearts. Importante ho talaga may pagmamahal sa bansa. Meron hong pagmamahal sa mga sa kasalukuyang henerasyon ng kabataan. Kawawa naman ho ito kung hindi natin naayusin ang ating bansa. At yung darating pang henerasyon. Peligrosong panahon. Si Zaldico, namimiligro po ito. Pero paano natin mapangalagaan yung kanyang nalalaman? Paano natin maprotektahan yung mga ebidensyang hawak niya? He is being challenged by those in the corridors of power now. Malacanang, DOJ, Ombudsman, umuwi ka dito. Umuwi ka dito, harapin ka namin. Alam naman natin na ito'y isang bravado lamang ng taong nasukol na. Umuwi ka dito. Hindi ho patas yung ang dadatnan niyang laban pag umuwi siya.
Kaya nga siya lumabas, dahil base doon sa video niya, siya'y pinalabas. Lumabas ka na muna, kami nang bahala sa'yo, ariglado ka na. Mamumuhay ka na ng marangya, kami nang bahala sa'yo. Subalit nung naramdaman niya na siya ay linalaglag, nagdesisyon ho siguro yung tao na tika muna. Kabahagi ako nitong web of corruption, itong may conspiracy pong naganap Pero malinaw kay Saldico, hindi siya ang mastermind. Maaring siya yung bastonero ng mga magnanakaw, siya yung direktor ng mga magnanakaw, pero hindi siya ang mastermind. Itinuro na nga niya yung mastermind So paano natin pangangalagaan yung kagaya niyang testigo na eyewitness testimony po yung kanya Nakita niya, nakaharap niya, parehas po ito nung lagi kong rini-refresh sa recollection nung mga mulat na po nung panahon ng impeachment ni dating Presidente Erap Estrada. Yung star witness po ng prosecution, si Ginang Clarissa Ocampo, yung executive ng BDO na ngayon, Equitable Bank dati, BDO na ho ngayon. Tinanong siya paano siya nakatiyak na pinirmahan at si Pangulong Estrada ang pumirma doon sa signature specimen card sa ibabaw ng pangalan Jose Velarde. No? Ang sagot niya, I was a foot away. Ganon kalapit. Ganon din po ang value, yung probative value, yung evidentiary value nitong pahayag ni Zaldico. Eyewitness testimony po ito Direct evidence po ito, direct testimony po. Ang problema lang natin mga kababayan, paano mo ngayon pangangalagaan kung anong nalalaman nito? Kasi pwede sanang deposition. Yung mga maalam po sa batas, yung mga lawyers, nakasbaybay, yung mga law students, yung deposition, isa pong mekanismo ito to preserve yung testimonya, whether nung testimonya ng witness ng prosecution or testimonya ng witness ng depensa. Ang problema, babangga po ito doon sa nauna na nating na-diskurso kanina, yung Rule 130 Section 28 ng Rules of Court, yung res inter alios acta rule, na hindi ka pwedeng ma-prejudice o madehado dahil sa isang direct na testimonya ng isang tao na dinadawit ka. Bakit? Nakaugat po iyan doon sa Section 14, Article 3 ng ating saligang batas, paragraphs 1 and 2, na meron pong ang akusado po ay presumed innocent until proven guilty at yung akusado po ay may karapatan na makaharap niya ng face-to-face at ma-cross-examine niya yung taong nag-aakusa sa kanya. Subalit katangi-tangi po itong anomalyang dulot ng illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 national budget. Doon po talaga nakaugat yan Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ang simulat katapusan ng korupsyon sa Pilipinas ay ang ating taunang budget. Yan po talaga yung source of all evil pagdating po sa governance, pagdating po sa gobyerno. Hindi pwedeng, mainam na rin po yun. Wala akong makitang iba na pamamaraan, kundi mag-execute po sila ng affidavit outside of the court at ito ay panumpaan na lamang nila. Hindi lamang po ni Saldico. Di ba? Sinimulan ko lang po kay Saldico dahil seemingly siya po yung talagang maraming alam, siya po yung maraming ebidensya, siya po yung maraming dokumento, kagaya po yung mga dokumentong nailabas na ang dami po, bilyon, I think 5 or 10 billion pesos ang ibinuhos sa Quezon City. Dito po sa aking lungsod ng aking kapanganakan, naglingkod din po ako sa local government dito, sa barangay at sa City Hall. 10 billion ang ibinuhos di umano mula sa 2025 GAA sa Quezon City. Yung mga kababayan po natin sa Blue Ridge, mga 100 or 300 million pesos nakalagay po doon improvement of roads sa loob ng Blue Ridge. 100 to 300 million. Alam ho ba ninyo kung gaano karaming kalsada yung 100 to 300 million? Ang barangay Blue Ridge po ay barangay ng mayayaman. Maayos po ang kalsada ron. Hindi po yun pinapasok ng mga truck maliban lang
sa truck ng basura na hindi naman ganoon kabigatan para mawasak ang kanilang kalsada. So yun po yung mga bagay na siguro yun din. Ang laman, di ba, few months back or a month ago ay napabalitang nawala, ninakaw yung laptop ni nasirang Yusek Cathy Cabral. Yung laptop niya mukhang doon encoded. Lahat ng mga tumanggap ng proyektong Ghost Project, whether flood control or imaginary road widening, road improvement, road concreting, nandoon po sa laptop niya yon. Nawala po iyon a month or 2 months ago. At kagabi nga, tumambad sa atin yung balita na yung mismong nagmamay-ari ng laptop ay nawala na rin. Nilisan na rin po tayo. Kaya peligroso po yung ating panahon. Hindi po siya yung first ranking official of DPWH. Again, few months back, merong isang engineer na inambush ng DPWH na konektado naman sa DPWH ng Ilocos Norte. Bukod po dyan, meron rin isang natagpuang patay na engineer ng DPWH, konektado naman po sa probinsya ng Sorsogon, na nagkataong siya ang chairman ng BAC o yung Bids and Awards Committee. At pangatlo, ito nga pong si Yusek Cathy Cabral. So nakakatakot po yung panahon. Kaya lang, pag nauubos na po yung may kinalaman dito sa most corrupt budget ever, itong pinakamalawak, talamak, lantaran, harapang korupsyon at kurakot, dulot ng flood control funds anomaly, dulot ng ghost flood control projects at dulot ng substandard projects sa DPWH, ang lugi po rito tayong mga mamamayang Pilipino.